Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Milyong estudyante sa preschool, elementary at high school. Balik eskwela ngayong araw. Ilang estudyante, sinalubong ng ulan, baha at inaanay na classroom. Ilang klase, blackboard lang ang pagitan. Klase sa kinder, hinati sa 4 na shift sa ilang eskwelahan. Kaya ilang mga paslit, alas 6 ng gabi ang uwian. Ilang estudyante naman sa Batasan High School, biglang isinailalim sa home study program. Mga magulang, umalma. Pumasok para makausap namin yung Mga overloaded na tricycle at motorsiklong naghahatid ng mga batang estudyante. Hinuli! Mga estudyanteng nabiktima ng mga bagyong Pedring at Kiel sa Kalumpit, Bulacan. Nabiyayaan ang school bags. Lolo sa Bohol, makikipagsabayan sa pag-aaral sa Grade 7. Lola naman sa Masbate, ipinagsasagwan ang mga apong papasok sa eskwela. Bagyong Ambo, palabas na ng bansa, pero posibleng masundan kaagad ng isa pang bagyo. Chris Bernal, na nakawan ng mamahaling bag sa isang party. At Marian Rivera, cover girl ng bagong issue ng Rogue Magazine. Unang araw ng klase na mahigit 21 milyong estudyante sa lahat ng mga pampubliko at ilang pribadong elementary at high school sa buong bansa. Bago ang school year pero mga luma at halos taon-taon ng mga problema ang bumungat sa maraming paaralan. May mga estudyanteng sa sahig na upo dahil wala pang upuan sa loob ng silid-aralan o classroom. May nagklase rin sa gusali, ginagawa pa lamang. Meron din mga klase na blackboard lang ang tanging nasa pagitan ng mga bata. Anay naman ang problema sa ilang silid-aralan. Gayon pa mga pag-asa ang nangibabaw sa araw na ito. Marami pa rin estudyante ang matyagang pumasok kahit kinailangan ng ilan na sumuong sa baha o kahit sa ilalim man sila ng puno na kinig ng leksyon. Pero para sa mga chikiting, katulad niya mga yan na ngayon lamang pumasok sa eskwelahan, kananiwang tagpo na siyempre ang mga batang ayaw magpaiwan sa mga magulang. Ihahatid namin ang mga detalye ng mga balitang yan maya-maya lamang. Magandang gabi po. Kasama ninyo ang buong puwersa ng GMA News sa pagbabantay sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Nakatutok si Cesar Apolinario sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Si Susan Enriquez nasa Commonwealth Elementary School na isa sa may pinakamaraming estudyante sa Metro Manila. Makibalita rin tayo kay Chino Gaston sa Lupang Pangako Elementary School. Nasa Rosario, Cavite si Gigi Manicad. Unang araw pa lang ng pasukan ay kanselado na ang mga klase doon. Hiningi din tayo ng mga pinakahuling balita mula kay Marin Sumali. Nandun siya sa Action Center ng Department of Education o DepEd. Sa Commonwealth Elementary School naman, hanggang alas 6 ng gabi kanina ang klase ng mga estudyante sa kindergarten. Hinati na kasi sa 4 na shift ang tig-3 oras na klase ng mga kinder. Kaya naman ang mga estudyanteng edad 5 hanggang 6 na taong gulang pa lang, alas 6 ng umaga pa lang nagkaklase na. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan. Melmac, yung mga pinakabatang estudyante dito sa Commonwealth Elementary School ang isa rin sa mga pinakahuling umuwi. Alas 6 ng gabi sila nag-uwian. Kasabay nila yung ilang mga elementary students. Dahil ang mga kindergarten students dito sa Commonwealth Elementary School ay umaabot na ngayon sa mahigit 700. Kaya bukod sa 50 ang bilang ng bawat klase ay 4 na shift pa sila. Nagsisimula ang klase alas 6 ng umaga at nagtatapos naman hanggang alas 6 ng gabi. Kaya yung nakita ho natin kanina, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ng makita natin magsabay-sabay na maglabasan dito sa gate ng eskwelahan ang mga estudyante. At ayon naman po dito sa pamunuan ng Commonwealth Elementary School, ginawa na nila ng paraan para mabawasan ang bilang ng bawat klase pero mananatili ang 4 na shift ng kindergarten students.
Kahit abala sa ibang bagay ang mga 5 taong gulang na batang ito, hindi alintana ni teacher. Ganyan daw talaga ang mga kindergarten. Karamihan, aligaga pa sa paglalaro. Kaya si Teacher Hazel Santos, para makuha ang interes ng mga estudyante, pinababayaan muna ang mga chikiting sa gusto nilang gawin. Sa 4 na shift kasi ng kinder, isa si Teacher Hazel sa mga gurong dire-diretsong 12 oras nagtuturo dahil hawak niya ang lahat ng shift. Bawat klase? 50 po, bawat klase. Bawat klase? Hindi ba 200? Opo. Hindi ba kayo nahihirapan? Hindi naman po. Sanay na po. 3,000 piso kada buwan ang sahod sa bawat shift. Kaya kumikita si Teacher Hazel ng 12,000 piso kada buwan para sa 12 oras na trabaho bawat araw. Bukod sa sobra-sobrang oras, 50 bata rin ang laman ng bawat klase ni Teacher Hazel. Ayon sa principal, alam nilang labis ito sa itinakda batay sa DepEd order. Pero dahil kulang sa classroom, wala raw silang magawa. Dapat ang ideal size for kindergarten is 25. Oo, na kung saan talagang matututukan yung mga bata natin na nasa kindergarten. Sa ngayon, 3 oras ang klase ng kinder. Magsisimula ang unang shift ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Ang huling shift naman ay magtatapos ng alas 6 ng gabi. Sakaling matapos ang ginagawa mga classroom, 4 pa rin daw ang magiging shift. Pero baka daw gawin na lamang nilang 40 ang bawat klase. Siguro aabutin na lang yan ng mga 40. 40? Bawas 10? Oo, Sobrang kasi mabilis ang dami pa rin eh. Ang mga magulang na nakausap namin na ang mga anak ay nasa last shift ng kindergarten class, wala namang reklamo sa schedule, lalo na yung mga magulang na naghahanap buhay. Gusto ko rin hapon siya kasi pag umaga busy po kami. Okay lang kasi wala na rin wala na sa umaga, puno na. Puno na yung 6 to 9, 9 to 12, tsaka 12 to 3. Para sa akin, okay lang kasi malapit lang naman po ako dito. Ayon sa principal ng Commonwealth Elementary School, ang bilang ngayon ng mga kindergarten students na mahigit 700 ay posibleng madagdagan pa dahil may mga nag-e-enroll pa, yung mga lumilipat mula sa mga private school. At sa buwan ng Hulyo, inaasahan matatapos na yung ilang mga rooms na ginagawa dito. Pero hindi pa rin mababawasan yung shift, mananatiling 4 pa rin ng shift. Ang maaari lang maging pagbabago ay mabawasan ang bilang ng mga estudyante sa bawat klase. Mel, Mike? Susan, ang unang klase nag-uumpisa alas 6 ng umaga, ang huling klase natatapos alas 6 ng hapon o gabi na. Paano yung mga teacher? Tigilang shift ang pagturo ng kada teacher. Diyan, Susan? Yung nakausap natin na teacher dito, Mike, 4 na shift ang kanya. Tuloy-tuloy siya, 12 oras ang kanyang turo, alas 6 ng umaga. Nagtuturo ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi? Tama ka dyan, Mike. At ang sweldo niya doon sa bawat klase, 3,000 kada buwan. So, ibig sabihin, kung 4 na klase, 4 na shift ang tinuturuan mo, meron kang 12,000 kada buwan doon sa 12 oras na pagtuturo mo kada araw. So, ganun yung sitwasyon ng mga teacher dito dahil bukod doon sa medyo marami nga yung bilang na estudyante, kulang pa rin yung mga teacher para sana mabawasan yung shift. Ano? Pero sabi naman ng isang teacher na nakausap natin, pabor naman siya doon. Paborable naman sa kanya yon dahil kahit paano, medyo tataas ng konti yung kanyang take-home pay kada buwan. Maraming salamat, Susan Enriquez. Batid ng ilang guro na hindi makakatulong sa mga estudyante ang pinaikling oras kada subject para makarami ng mga matuturoang mag-aaral. Mula sa Payatas, Quezon City, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, inabot ng pasado alas 6 ng hapon ang dismissal ng mga estudyante dito sa Lupang Pangako Elementary School dito sa Payatas, Quezon City. Kaya marami sa mga estudyante o ilan sa mga estudyante na nagsiuwian ngayon ay inabot na ng dilim. At sa katunayan ay narito pa nga iba at nagmamasid sa ating setup dahil kakalabas lamang nila sa kanilang paaralan. Siksikan man at ginabi, nairaos naman daw ng matiwasay. Ayon sa mga guro, ang unang araw ng pasukan dito. 4,839 ang opisyal na bilang ng enrollees dito mula kinder hanggang grade 6. Pero ang silid paaralan, 39 lamang. Kaya napipilitan ng pamunuan ng eskwelahan na magpatupad ng double shifting sa grade 2 hanggang grade 6 at triple shifting naman sa grade 1. Pinakamaraming enrollees ang grade 1 kung saan may 19 na sections na tig 60 pupils kada classroom. Para mapagbigyan lang ang lahat ng enrollees, nagkaroon ng triple shifting. Alas 2 hanggang alas 6 ng hapon, hanggang alas 6 ang pangatlong shift dito. Alas 6 hanggang alas 10 naman ng umaga ang unang shift ng grade 2 pataas at 10 to 2 naman ang second shift. Aminado mga guro na hindi nakakatulong sa edukasyon ng mga bata ang anilay pinaikling oras sa kada subject. 6 hours raw dapat ang pasok, hindi 4 na oras na pinatutupad dahil sa kakulangan ng classroom. Dagdag problema pa ang mga karagdagang subject sa grade 1 alinsunod sa K-12 program. At mula 5, 10 na raw ang subjects ngayon sa grade 1.
Siyempre kasi hindi lahat maituro yung subjects, yung oras na sa bawat subject na nakalaan sa bawat subject, hindi maituturo. Okay lang sa'yo, inaabot ka ng gabi. Gabi na kasi ilang shifts kayo, di ba? Apa. Ano, nahihirapan ka ba? Hindi po. Hindi naman. Pero anong oras ang pasok mo ba? Ano po, alas 12. Alas 2. Ngayon, hindi kayo nahihirapan na gabi? Hindi kayo nahihirapan na gabi? Hindi po. Hindi naman. Okay lang, kahit madami kayo sa classroom nyo. Cue nyo na lang ako. Cue nyo na lang ako. Sige, sulat ka. May linasang madaragdagan pa ang bilang ng mga estudyante dito dahil hindi pa raw nagsisimula yung pasok ng kinder at marami pang inaasang late enrollees na papasok sa mga susunod na linggo. Inaasang lalagpas ng 5,000 ang student population sa maliit na paaralang ito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Baha naman ang sumalubong sa mga estudyante sa Dampalit sa Malabon. Problema rin ang ingay, excuse me po, sa mga pinagdikit-dikit na mga klase. Blackboard lang po ang pagitan. Nakatutok si Julio Segovia. Unang araw ng pasukan. Pero sa Dampalit 1 Elementary School ng Malabon City, ito ang sumalubong sa mga estudyante. Bagaman hindi na bago ang ganitong tagpo sa mga estudyante ng Dampalit, pasakit pa rin ito sa kanila. Kailangan pa kasing tumulay sa kahoy na tulad nito o di kay sandbags. Kaya ang ilan, nagpakarga sa kanilang magulang. Umangkas naman ang ilan sa bisikleta at meron ding naglakad ng nakabota. Binubuhat niya o kaya kung pwede namang lumakad, nagbubota po. Kabalsa. Pag malaki tubig. Tumutulay po kami sa bato. Bilang baha ang sumalubong sa mga estudyante. Hanggang ngayon kasi, under construction pa rin ang multipurpose building ng eskwelahan na sinimula noon pang Disyembre ng isang taon. Natagalan daw kasi ang paghuhukay ng lupa dahil sinigurong magiging matibay ang pundasyon lalo pa tinaasa ng school building para makaiwas sa baha. Napilitan tuloy ang mga gurong magklase sa under construction na gusali. Blackboard lang ang nagsisilbing dibisyon sa 3 klase. Ang mga guro aminadong hirap magturo sa ganitong sitwasyon. Kailangan modulate din ang voice ko. Kawawa naman yung dalawang mag-aano, di ba? Kasi nga ang hirap magkaanuhan, sabihin, distracted din ng mga bata kasi looking around, yun ang ginagawa nila. Lagi pong called attention. Ganun na lang po para maiwasan yung pakikinig ng bata doon sa kabila. Ang ilan sa mga estudyante, nawawala rin daw sa konsentrasyon dahil sa construction. Maengay din. Medyo maengay. Masaya nga ako may daldalan. Dahil nabalitang ginagawa ang paaralan, bumaba raw ang bilang ng enrollees ngayon kumpara nung isang taon. Pang-unawa naman ang hiling ng punong guro. Sa mga magulang, kung ano man ang kakulangan namin, medyo pagpasensyaan nyo na kasi mga after 2 months naman, by August, napakaganda na itong building natin. Sa Panghulo 1 Elementary School dito rin sa Malabon, walang baha, bagong tayo rin ang gusali ng paaralan. Kung sa ibang eskwelahan, siksikan sa loob ng classroom, sa kanila, sobra-sobra pa sa upuan. May bago pa kaming building na ipapagawa. At saka yung aking teaching force ay talagang galing pa sa seminar yung mga grade 1. Nagpapasalamat naman ang mga taga-Tunsuya Elementary School. Bukod sa bahagyang ulan lang ang naranasan sa pagbubukas ng klase. Low tide rin daw kaya di binaha ang eskwelahan. Handa naman ang mga pump nila na ihigop sa tubig sakaling bahain daw ang loob ng paaralan. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.